natin, it all boils down actually sa love language. Okay? Yung love language, maraming nakakaalam na, di ba? Ngayon, yung iba na napaka-showy, yung talagang nagpapakita maraming gifts. Meron talaga na parang bongga yung bouquet, pag Valentine's, at saka maraming chocolates. So, okay yun. Pero, may iba naman na hindi yun yung way of expressing nila of love. Pero, pag nakita, hindi Valentine's, pero nakita ng partner mo, sira na yung cellphone mo, biglang bibigyan ka ng cellphone. So, parang acts of service naman yun. Kasi nakita niya na ito yung makakatulong sa'yo. Walang okasyon, hindi Valentine, pero dahil kailangan mo, yun yung ibibigay niya. Meron naman ang galing essay writing contest sa Facebook na parang, ito, talagang pinaano niya yung mga detalye. Pinagdaanan nila sa buhay. Na-admire niya. Oo, di ba? May picture pa, minsan may mga video pa. Pero, yung iba naman, walang ganon. Hindi sila nagpo-post, pero ipagluluto pa during Valentine. Tapos, meron talagang iba't ibang expressions of love. Ngayon, may tanong sa akin dati, kailangan ba, Coach Aileen, pareho kami ng love language? Ayun. On one hand, mas madali magkakaintindihan kung pareho kayong quality time, ang ganda, di ba? Or kung pareho kayong yung words of affirmation, maganda rin yun. Pero, hindi porket magkaiba kayo ng love language, ibig sabihin hindi ka na mahal. In fact, kaya nga nagkaroon ng love language yung nakapansin at nag-research sa love language, si Dr. Gary Chapman. So, talagang therapist siya ng couples, matagal na. At yun yung nakita nga niya. Yung happiest couples, hindi necessarily pareho yung love language. Kung hindi, totoo yung pagmamahal para sa isa't isa. Siguro dapat alamin mo lang kung ano yung love language ng partner mo. Oo, alamin mo, makikita mo minsan kasi marirealize mo na magkaiba kayo. Parang meron, di ba, yung mga magaling nga mag-post sa Facebook or sa social media kung gaano ka kaganda, gaano ka kamahal. Pero hindi naman nagluluto sa bahay, hindi naman naglilinis, hindi naman. So, acts of service kasi yun. So, kung ano yung pinili mo, piliin mo kung saan ka nakikita mo on the long term, okay para sa'yo. Yun yung okay para sa'yo. In fact, nung nagkaroon ng COVID, naalala natin, di ba? Marami raw naghiwalayan. Dahil nung hindi na makalabas ng bahay, LDR na sila. makalabas ng bahay, doon nila na-realize, anong klaseng partner, ito magandang tanong, anong klaseng partner yung magiging okay ka kahit ma-lockdown kayo during COVID? Magiging okay kayo. So, it will not matter kung ano yung love language niya. Okay. Pero, pag tinignan mo yung partner mo at nakita mo, maaasahan ko to. Kahit magkaroon ng strain, kahit magkaroon ng crisis, andyan siya. kahit magkaroon ng problema, at magkakaroon talaga ng problema, nandyan siya, kaya naming daanan tong problema to ng magkasama, then you chose the right partner. Ayan. Paano naman po, Coach, kapag yung pressure kapag LDR? Yan, baka may mga nagtatanong dyan, ayaw lang mag-comment. Di ba po? A long-term relationship na kayo pero LDR. Pero may pressure pa rin po ba dyan? Okay. Oo, overthink ng mga LDR. Oo, maraming challenges sa LDR, hindi lang during Valentine's. Pero ang masasabi ko, kung magiging successful ang LDR ninyo, may mga kailangan na elements. Number one, kailangan alam nyo yung time limit, yung deadline, kung kailan matatapos ang LDR niyo. Hindi pwedeng, parang, hindi ninyo alam kung kailan darating yung time na magkasama kayo. Kailangan alam nyo, meron kayong future na tinitignan na magiging magkasama kayo. So, that's number one. Kasi kung hindi, go with the flow lang, mahirap. Okay po, go ahead po. Yung parang hindi mo alam kung kailan. Oo. Number two, kailangan mag-focus talaga kayo sa communication rituals nyo. Kasi, di ba, andali, pag yung kasama mo yung partner mo na araw-araw, kahit magkatabi lang kayo, kumakain kayo quietly, okay lang. Dahil nagko-communicate kayo pa rin. Kahit magkatabi kayo, nagtutulungan kayo sa mga chores, gano'n. Pero pag LDR, kailangan kahit hindi kayo ma-words, hindi kayo mahilig makipag-video call,
kailangan magkaroon kayo ng ritual. And kailangan pareho kayong mag-effort doon. Okay? And last but not least, ito, importante, kailangan mas grabe ang boundaries nyo sa temptation. Ayun. Okay? Apo. Dahil, and hindi nga natin masasalaman agad na temptation yun eh. Minsan kasi, Okay. usually LDR dahil may trabaho, di ba? Kaya nasa long distance yung partner natin. So, minsan maraming nangyayari sa'yo at ang madaling kwentuhan, yung mga nasa paligid mo. Pero, yung boundaries na yon, it includes ano yung mga kwento na para lang sa partner ko. At ano yung mga kwento na para sa mga kaibigan. Kailangan, yung para sa partner special. Mhm. Yung parang kahit ikimkim mo muna sa sarili mo, may mga jokes na para lang sa partner mo, may mga experiences na sa partner mo lang yung kwento, pwedeng kailangan itago mo during the day para siya lang yung nakakaalam Okay. nun. Pero importante, alam mo ano ang para sa partner mo at ano yung para sa everyone else. Kasi kung hindi, kung pare-pareho lang, kinukuha ng kaibigan mo at ng partner mo, ano yung relationship niyo? Para magkaibigan lang kayo. Walang special sa relationship niyo. Okay. Ayun. So, yun yung tatlong important. Grabe naman pala. Ang dami pala. Ito, sige, go ahead. Dina. Ito kasi bashing tanong ko, parang ito yung mindset ng ilan sa atin na parati nating nakikita, lalo na sa social media, yung sinasabi nilang, Coach, di ko po alam, tatanungin ko po sa inyo kung tama ba ang ganitong mindset o totoo ba itong iniisip nila na yung katagang if they wanted to, they would. 'Di ba? Parang ano yan parang effort versus capacity. Hanggang kailan lang ba kaya ng isang partner ang gantong bagay? Okay, yan ako. Tricky ang if they wanted to, they would. Kasi, on one hand, effort is always effort and action. Yun yung dun mo talaga makikita kung seryoso ang isang tao sa relationship. Naglalagay siya ng effort. Pero, may mga taong nagte-test lang. Yung tipong talagang gusto nilang makita, yung dahil nasaktan dati, gumagawa sila ng mga sitwasyon na hindi naman fair doon sa partner nila ngayon. Dahil yung reactions na yon, yung mga emotions na yon, yung mga insecurities na yon, kaya tinetest nila yung partner nila ngayon, ay dahil sa mga hinanakit na nakuha Sa nila sa past. partners nila dati. Mhm. Oo. So dapat, yung if they wanted to, they would, yung mga basic na magme-make talaga ng time para sa'yo. Mhm. Talagang magpaplano para sa'yo. Yun yung if they wanted to, they would. Pero yung tinetest mo lang na parang, kahit bagsakan ko siya ng telepono ng several times, dapat tatawag pa rin siya. Iba na yun, maldita na yun. Hindi na yung princess treatment, brat na yun. Brat ka na. Tapos meron ding, on the other side of the coin, hindi nag-a-apply sa ibang tao yung if they wanted to, they would. Sometimes they want to, pero they're not ready. They're not in the mental space. They're not in the emotional space. So parang, if they were ready, they would. Pero, sa mga ganong klaseng tao, kailangan alamin mo rin sa sarili mo, maghihintay ka ba for someone to be ready? O ang hahanapin mo, someone na ready na. Kasi yung mga hindi ready, hindi mo alam kung kailan magiging ready yan. Kahit may mga ganon na, ito may isang sitwasyon talaga na ikakasal na dapat sila. Pero, na-realize niya, iba yung attachment niya sa parents at lola niya, na talagang controlled pa rin siya ng parents at lola niya to the point na yung partner niya, yung ikakasal na dapat sila, di ba? Pero lahat ng desisyon tungkol sa kasal at kung saan sila titira, diktado ng lolo't lola ng parents. So, mahal nila isa't isa. Ready na silang magpakasal. Pero hindi ready yung lalaki na unahin siya. And importante yun, di ba? Pag magtatayo ka na ng pamilya with someone at ng buhay with someone, kailangan kaya mong ipagtanggol yung someone na yun at yung buhay na gagawin niyo para sa inyo. So, merong ganon, yung if they were ready, they would. If they wanted to, they would. Pero meron din yung do not test someone who loves you. Kasi, hindi naman, ang relationship getting to know each other, oo, kikilalanin yung isa't isa. Pero hindi nyo isa-subject ang isa't isa sa test dahil meron kayong mga
hinanakit na ibang tao naman ang may kagagawa at hindi sila. Do not punish your partner now for the sins of people who hurt you before. Minsan hindi nga partner before, minsan parents, family members, but do not punish someone who loves you now for the sins for the hurts you got from someone else. Yan. Beshi, panghuling tanong ko to kay Okay, go Coach ahead. Eileen. Coach Eileen, kasi meron tayo yung mga parang nag-iisip sila kung love ba talaga sila ng isang tao o ito lang ba ay attachment. Kasi nga, 'di ba, meron yung love mo ba talaga ako or takot ka lang mag-isa or gusto mo lang yung presence ko. Mga ganun. Okay, magandang tanong yan. Ano And ba para yan? yan sa mga nasa relationship na. Mhm. Okay. Number 1, ang guideline ko talaga kasi, dapat at least 2, lalo na yung mga nagtatanong na yan parang tinitingnan na forever na ba to? Parang pang long term na ba talaga to? Dapat ang minimum talaga para makilala mo, makita mo kung what do you mean to each other is 2 years. Bakit 2 years? Yung first year, ang dali nating magpanggap even para sa sarili natin. Na love Yung mo parang siya. best foot forward talaga yung first year. Mhm. Pero after the first year, yung second year, ito na yung magkakaroon na ng mga away. Dahil lumalabas na yung Tunay na ugali. katotohanan na talagang, yung tunay na ugali. At hindi siya testing, pero ibig sabihin na actually niyan, feeling mo safe ka na in this relationship para ipakita yung mga, hindi ka na nag-a-agree sa sinasabi niya. Yung dati tuwang parang, ay, ang cute-cute mo humilik. Ngayon, hindi na yung cute. Nakakakilit. So parang, at yung pagtawa mo, na nakabuka yung bibig mo, dati cute ka rin, tapos hindi na ngayon. So doon nalalabas sa second year. After that, within the second year, pag nakita nyo na kaya nyong lagpasan yung mga away, nagkakaroon ng sorry, nagkakaroon ng repair, nagkakaroon ng improvement na sa behavior natin, we grow in a relationship. So, yung love talaga, it's just one aspect of a happy relationship. Kasi kasama doon yung commitment and kasama rin doon, kasi yung commitment, yun yung talagang, meron niyang magandang quote na, people think na love is what keeps a marriage together. Pero the opposite is what's true. Marriage, kasi may times even married ka na, galit kayo sa isa't isa, parang talagang humumuya lang siya, galit ka sa kanya, kasi iritang-irita ka na sa lahat ng ginagawa niya. Pero marriage is what keeps you together until you fall back in love again. Okay. Dahil nga, may mga times talaga pareho kayong stress. Ang dami niyang pinagdadaan ng problema, pero kung love niyo yung isa't isa dati, babalik uli yun. Kailangan lang marunong kayong bumalik sa place na yun. Ngayon doon sa tanong na, comfortable ka lang ba sa presence ko? Kailangan, pag kilalanin natin isa't isa, hindi mo yan malalaman from someone else. Kasi pag tinanong nga rin natin yan sa sarili natin, hindi na natin yan agad masasagot. Pero pag tinanong natin sa sarili natin, kung wala tong taong to, ano yung mararamdaman natin? Love is parang malulungkot ka talaga kung wala tong taong to. Kakayanin ko. Pero mas na-enrich ang buhay ko dahil kasama ko tong taong to. At nag-grow ako dahil kasama ko tong taong to. So, hindi mo natin malalaman agad yan. In fact, yung iba, it will take 25 years. Marriage na talaga para malaman mo yan. Kaya commitment is part of it eh. Di ba nga, parents nga natin, mahal natin, pero may times ayaw natin makasama. Gusto natin lumayo. Diba? So, ganun yung love. Same thing with our parents. Ayaw natin isipin yung time na wala sila. Pero, if they were good parents, alam natin, nakakayanin natin kung wala sila. Pero, sana nandun sila parati sa buhay natin. So, all kinds of love will relate to that definition. Mas masaya ako kung kasama ko sila. Kakayanin ko, pero mas maganda ang buhay pag nandun sila kasama ko. I think napakaganda nung sinabi ni Coach to end this episode kasi ang dami pa nating pwedeng itanong pero Alam mo, ang dami ko pang tanong kay Coach. Ang dami ko pang gustong itanong sa kanya. Mai-invite ulit natin si Coach Eileen next time. Pero for the meantime, Coach, baka may gusto kayong pasalamatan bago namin kayo bitawan kasi apakaikli po ng oras natin ngayon. Baka may gusto ko kayong batiin na inaabangan kayo dito sa DZRH.
Okay naman, gusto ko lang na lahat ng tao, kung ano man ang state of life din ngayon, single, couple, married, ang number one talaga, isipin natin is parang we dictate kung ano yung love para sa atin. We decide. So, if it starts there with self-love, then it starts with healthy self-love, then yung mga relationships natin magiging healthy. And yun yung wish ko para sa lahat. Ayan. Maraming salamat po, Coach Aileen. Coach, nagdadalaga na ako. Maraming salamat, Coach Aileen, sa pagsama sa amin ng isang oras. Thank you po for making a time para po makapagbigay ka ng mga tips, makapag-enlighten ka ng kaisipan ng ating mga kababayan kung bakit nga ba wag ma-pressure ngayong Love Month. Again, maraming salamat, Coach Aileen Santos. Sana ma-invite ka namin ulit next time. Thank you po. You're welcome. Thank you, Coach Aileen. Sa lahat. Yan po si Coach Aileen Santos, isang relationship coach. And I think kung wala na tayong oras, magko-commercial pa ba o mag-extra na? Extra tayo. Bago tayo mag-extra, binabati ko muna ng commercial muna. Okay, mamaya na ako babate, mag-commercial muna tayo. Pilipinas ang ating oras, 1 minuto bago mag-alas 11 ng umaga. Alauna ng tanghali sa DZRH TV. Ang galing-galing mo, Smart dishwashing paste ko, pritong ulam na masebo, plato o kaldero, tanggaling for everyday. Ganyan, pag Smart ang dishwashing paste, may double tanggaling formula. Tanggal ang sebo, tanggal ang bakterya. Bahid para walang bahid, linis fantastic sa metal at plastic, number 1 ko to. Tanggaling-galing mo, Smart dishwashing paste. ACS. Jiggy Manikad po. Bilang isang broadcaster, mahalaga sa akin ang tamang impormasyon. Sa lahat ng bagay, kahit sa food supplement, mapanuri ako. Kaya dito ako sa subok ng MX3 capsule. Ito'y may alpha, beta at gamma mangosteen. Para sa akin, sigurado ako sa MX3 capsule. Dito ako believe. Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit. Wow, ang saya. Isang barangay na labada, puro mancha pa. Goodbye, pahinga. Mommy, isang laba lang yan sa Pride Bar Blue. May powerful stain-away enzymes na malupit sa dungit mancha. At di masakit sa kamay. Isang laba lang yan. Hello, pahinga. Hello, Pride Bar Blue. ACS. Tinesting, sinuri, siniyasan. Ang resulta? Super effective ang Shield sa pagpatay ng bakterya at virus. Shield Antibacterial Soap. Believe ang mga eksperto sa Philippine Nurses Association. At si Mami. Tiwala ako sa Shield. Shield Antibacterial Soap. Napatunayang mabisa. Ang mga nurse, tiwala. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. May nagbago. May arte. May budget. Akala nyo lang yon. So solid. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya, wow, white rose. White rose papaya. May glow up with a white rose papaya. White rose papaya. May puti power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Glow up with a white rose papaya. White rose papaya. Kutis sulit ang glow up. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Caleb Berry Blooms. Amoy kala, amoy good vibes. Sa lahat ng bagay, simula pa lang, siguraduhing max protection na. Kasi pag kulang ang proteksyon, baka madaling masira. Sa ngipin, dapat may max protection din. Max sa alaga ng unique toothpaste. With Max Protect Formula, help stop cavities before they start.
while keeping breath fresh. Try Unique Maximum Fluoride Protection. Para Max Alaga, Max Protektado. ACS. Amoy forever. Amoy LQ. Amoy New Kalat Berry Blooms. Amoy kalat, amoy good vibes. Mga paraan para makatipid sa pagkonsumo ng kuryente, alamin. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, posible pa rin makatipid sa paggamit ng kuryente kasabay ng pananatiling presko at komportable. Una, huwag hayaang nakasaksak ang mga kagamitan sa bahay tulad ng telebisyon kapag hindi ginagamit. Dahil ayon sa ahensya, kumukonsumo pa rin ito ng kuryente. Pangalawa, sa mga ilaw na ginagamit, makatutulong sa pagtitipid ang paggamit ng compact fluorescent lamps o LED bulbs. Pangatlo, buksan ang mga bintana upang makapasok ang sariwang hangin at natural na liwanag. Nang sa ganon, ay makababawas rin sa paggamit ng ilaw at electric fan. At pang-apat, pagdating naman sa pagpaplansya, pinapayuhang ischedule ang mga plansyahin ng maramihan. Gayon din sa paglalaba upang makatipid naman sa tubig. This portion is brought to you by ACS Manufacturing Corporation, ISO certified, maker of world-class quality Pride detergent. Pilipinas ang ating oras, 11:05 na po ng umaga. Bago tayo magpaalam, meron akong babatiin ng isang happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Kaboses mo. Happy birthday to you. Happy 6th birthday sa aking inaanak/pamangkin. Happy birthday, Kuya Ellie, dyan sa Lucena City. Ano kayang regalo Happy ko? birthday, Ellie. Ellie yan. Ano ba, Ellie? Huwag ka nang mahiya. Magsabi ka na sa iyong tita kung ano ang gusto mo ngayong 6th birthday mo. Tama, di ba 6 kasi 2020? Dagmat! Di ba 2026 na? Happy birthday, Kuya Ellie. At saka syempre, happy listening sa aking pamilya na lagi nakikinig dyan. Nakikinig siya sa Lucena City. Happy listening kay Mother Earth, sa aking mga kapatid, Aubrey, Joy, sa aking mga pamangkin na Rap, Atara, and Arnie. And of course, happy birthday, Kuya Ellie. And maraming salamat sa mga sumama sa atin ngayong episode, February 1 ng Huntahan. Baka may gusto kong matiin. At syempre, Beshi, batiin ko lang din dyan sa Sorsogon. Maulan. Maulan na umaga dyan sa Sorsogon, sa aking Papa Edwin, Mama Gina, sa aking mga kapatid dyan, at ang aking mga pamangkin. Hello, good morning. Mag-ingat kayo, lalo na ngayon. Sobrang ulan daw, sabi ni Papa. Tumawag ako kanina, maulan talaga. Simula pa daw kahapon. Ayan. Mag-ingat-ingat kayo dyan. See you soon! At yan na po ang kabuuan ng ating Huntahan ngayong February 1, 2026. Gano'n kayo? Naku, sakto yung calendar natin po. Exact na 4 weeks siya. Diba? Nag-start ang 1 ng Sunday, mag-i-end ang 28 ng Saturday. Diba? Ang ganda. Maraming salamat po sa inyong pagsama. Samahan niyo po ulit kami. Bakit paiyak na ako? Samahan niyo po ulit kami next week. Dito lang sa... Simula alas 10 hanggang alas 11 every Sunday morning. Siyempre, baka ma-invite ulit natin si Coach Eileen. Kasi nabitin tayo ngayon, Beshi. Nakakabitin yung episode natin. Siguro madami pa tayong katanungan about love. May invite ulit natin siya bago matapos ang February. Don't worry. Maraming salamat po sa pagsama. Ako po si Josa Cruzat. At ito naman po si Wina Pearl Hesoro. Para sa DZRH, una sa Pilipinas. Una sa Pilipino. Pilipinas ng ating oras, 11:07. Number 1 na Maulan man, no worries na amoy kulob ang damit. Charm Fabcon, bangong kumakabloom, tanggal amoy kulob sa bango ng Charm. Kaya gamit ko, Charm Fabcon with Bloom Fresh technology. Kills 99.9% of kulob-causing bacteria. May aroma burst pa of thousands of flowers and berries. Ang sampay sa loob, no amoy kulob. Bangong kumakabloom sa Charm. Charm Fabcon. ACS.